Hi, I'm John Kirby Narplatino from IT5M1. Nandito ako para i-discuss ang aking database schema. Ito ang aking database schema na may table na employees. Nakapaloob dito ang employee ID, first name, last name, role ID, salary, email, phone, and hire date. Ang sumunod na table ay roles na may nakapaloob na role ID, role name. Ang sumunod na table ay payroll na may nakapaloob na payroll ID, employee ID, salary paid, and pay date. Ang sumunod na table ay categories na may nakapaloob ng category ID at category name. Ang sumunod na table ay products na may nakapaloob na product ID, product name, category ID, price, and stock quantity. Ang sumunod na table ko ay customers na may nakapaloob na customer ID, customer name, phone, and email. Ang sumunod na table ko naman ay sales na may nakapaloob na sale ID, customer ID, employee ID, sale date, and total amount. Ang sumunod na table ko ay sales items na may nakapaloob na sale item ID, sale ID, product ID, quantity, and item price. Ang huling table ko ay inventory na may nakapaloob na inventory ID, product ID, quantity, and last update. Dumako naman tayo sa aking database schema diagram. Ang unang table ko na may role ID ay kumukonekta dito sa table employees. Dito naman sa column na employee ID, kumukonekta naman ito sa table payroll. Ayan, kung makikita nyo, one to many ang aking linya. Sa sumunod na table, ang categories na may category ID ay kumukonekta sa product, table products. Sa product naman, ang product ID ay kumukonekta sa table inventory at table sales items. Ito. Yan. Sa customer table, ang customer ID ay kumukonekta dito sa sales. Ayan, kung makikita nyo. Dito naman pagdating sa sales tables, ang sale ID ay kumukonekta dito sa sales items. Then dito sa sales items, ayan, dyan pala nakano sa lahat sa sales items. Sa ganun din sa inventory. Yan nakapaloob. Pupunta naman tayo sa aking may SQL script. Ayan. Dito sa may aking may SQL script, i-create tayo ng table na roles. Then maglalagay tayo ng role ID in auto increment primary key. Then role name varchar 50. Tapos panibagong create ng table employees. May laman na employee ID in primary key auto increment. Then first name varchar 50, last name varchar 50, role ID in salary na may decimal na 10 to email varchar 100, phone varchar 20, hire date na may yun. Tapos foreign key sa role ID.
Yan, reference niya roles, yung table roles. Then dito tayo sa table. Kaya-create tayo ng table payroll, payroll ID, in auto increment primary key, then employee ID, in, then salary paid, decimal, then pay date, date, foreign key, sa employee ID, reference niya sa employees table. Then, kikreate tayo ng table categories na may laman na category ID in primary key auto increment. Category name na ba? Category name varchar 50. Tapos, kikreate tayo ng table products. Auto increment primary key. Then, product name varchar 100. Category ID. Sabay price tapos decimal, then stock quantity in ang foreign key nito sa category ID, reference niya nasa categories table. Dito tayo kay-create ng table customers na may laman na customer ID, auto increment primary key, customer name varchar, then phone varchar, email varchar din. Tapos create ng table sales na may laman na sale ID na may in primary key, customer ID na may in, then employee ID in, foreign key rin yan, parehas. Sale date na may date time, tapos total amount, decimal, tapos eto na, foreign key ng customer ID, reference niya sa customers, tapos dito, employee ID. Dito naman kay-create ng sales items, sale ID in auto increment primary key, tapos sale ID in, product ID in, quantity in, item price decimal. Tapos ang foreign key ng tapos foreign key sa sale ID, reference niya sa sales tables. Ganun din sa product ID. Ang huling table, inventory. I-create ng inventory ID in primary key, then product in, then quantity in, last update, date time. Foreign key, nasa product ID, then reference, nasa product table. Yun lang po. Thank you.